diskarte. So, ano yung sa tingin ninyo mas okay doon? Diploma, diskarte? Diskarte sa side na to kay ma'am? Yes, ma'am. Yes, po. Diskarte po kasi din ng career. Okay po. Yes, ma'am. Diskarte talaga kasi kahit may diploma, kung di lang ma-diskarte, wala. Si sir kaya? Depende po sa tao. Depende. Kay Herman? Parehas po. Si ma'am, may sasabihin daw. Yan, pareho. Actually, kadalasan pinagdedebatihan nila yon diploma o diskarte. Hindi ko pwedeng sabihin na diskarte lang. Hindi ko rin pwedeng sabihin diploma lang. Bakit? Tama yung mga sagot yung lahat. Sapagkat, depende yan sa sitwasyon. Kung ikaw hindi ka nakatapos, aanhin mo ang diploma. Kung ikaw nakatapos ka, wala ka namang diskarte, paano ka naman aangat? Aanhin mo naman yung diploma mo. Aanhin mo yung diskarte mo kung wala ka namang oportunidad. Kaya tama, depende yan sa sitwasyon. At yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Kasi kung mapapansin natin sa mga yumaman, sino sa mga mayayaman sa buong mundo ang graduate ng kolehiyo? Bill Gates, graduate ba ng kolehiyo bago yumaman? Hindi. Si Steve Jobs, graduate ba ng kolehiyo? Hindi. College dropout. Mark Zuckerberg, graduate? Hindi rin. Si Warren Buffett, hindi rin. Graduate na lang sila dahil yumaman na sila, may pagdustos na sa pag-aaral. Manny Pacquiao, graduate? Hindi rin. Nag-aral na lang siya. Isko Moreno, graduate? Hindi rin. Nag-aral din siya ng yumaman. Henry C., graduate? Hindi rin. Yumaman na lang bago nag-aral. So, ano mapapansin ninyo yung mga nasa palengke? Kumpara natin sa mga graduates ngayon na nasa opisina, sino mas mayaman? Di ba yung mga nasa palengke? Dahil kadalasan, iniisip nila na hindi sila graduate, wala na silang oportunidad. So, hindi pala pwedeng sabihin na pag may diploma ka, magiging successful ka. Hindi rin pwedeng sabihin na magaling ka din maskarte, wala kang oportunidad, dahil wala kang diploma, ikaw lang yung yayaman, di gano'n. Depende sa sitwasyon. Kagaya ng sitwasyon ninyo ngayon dito, nakikita ko na daig pa ng diploma, daig pa ng diskarte, yung inyong napakasarap na banana chips. Banana chips nyo pa lang, parang pinaghalong diploma at diskarte na. Bakit ko nasabi? Ang diploma, kinukuha natin yon sa pamamagitan ng paghihirap, pagsasakripisyo, gumagastos mga magulang natin, yung oras natin nilalaan natin, bago tayo makagawa ng isang napakasarap na banana chips. And so far, itong banana chips na ito yung first time ever kong natikman na kakaibang banana chips. Dahil hindi siya yung typical na banana chips na makikita natin dito sa Pilipinas kahit saan man. Kanina nakita ko si Ma'am, si Lovely. Grabing hirap yung kanyang pagluluto doon. Mainit, hindi nipis niya. Parang pagkuha ng diploma din yun. Si Ma'am din kanina, yung ginagawa niyang paghalo-halo ng gagamiting mixture doon sa banana. Mahirap. At yung nagbabalat na mag-asawa ng saging kanina, mahirap. At syempre naman, itong hindi pa rin tapos hanggang ngayon na nagde-demo sa akin ng pagbabalot, pagre-repack nito. Kasi kaya sila kaya sila talagang in-overtime nila. Ang daming orders, yun, tignan nyo yung mga yan, puro order na yan. Kaya kayo, baka kayo na lang yung hindi nakakabili, bili na po kayo. Ayan. So, diskarte, diploma, depende sa inyo. Ibig sabihin, kayong nandito ngayon, depende sa inyo kung paano nyo pagyayamanin ang banana chips nyo. Kung paano nyo siya pasisikatin, kung paano nyo siya gagalawin at ipopromote sa labas na hindi lang taga-Dingalan, Aurora ang makakatikim. At hindi lang mga Pilipino ang makakatikim. Buong mundo, kasi itong banana chips nyo talagang world class ang lasa niya. Oo, meron akong banana chips na galing Romblon, galing Mindoro, pero iba din yung lasa nun, iba din yung lasa nyo. Parehong may kakaibang lasa. Pero talaga ako naniniwala talaga itong banana chips nyo. Kahit na bata, may sakit, may ngipin man o wala, kahit may ngipin o wala, malambot.
Malambot na crispy. Ibig ko sabihin, hindi siya nakakatusok ng gilagid. Hindi siya yung tipong minuya mo, sugat yung gilagid mo. So kahit wala kang ngipin, panigurado. Tama yung sabi ni Sir Kim, it melts in your mouth. So, kung hindi lang taglay ni Lips yun, gagamitin taglay na ng mga ano dito. Maribes Marco. Nabubulol talaga ako sa pangalan ng Maribes Marco. So anyway, so number 1, tignan natin, ano ba yung mga kakayanan natin? Ano ba yung mga nandito na sa atin na kwalifikasyon para masabi natin na kaya nating pagyamanin ang banana chips? Sa tingin nyo, ma'am, ano yung pinaka-common ingredient para maging isang sikat na entrepreneur, maging isang successful entrepreneur? Sige po, pwede po magkopyahan. Ayan. Magluluto ate. Yes, ma'am. Magluluto. Ay, magluluto. Magluluto daw. Ma'am, ano sa tingin mo yung pinaka-basic ingredient na kailangan para umangat ang isang produktong kagaya ng banana chips nyo? Number 1, tiyaga. Yes. Pagmamahal, sabi ni ma'am. Ano pa po? Sakripisyo. Sakripisyo. Yes, sir. Yes, ma'am. Yeah, sakripisyo din. Si ma'am. Dedikasyon. Kay ma'am. Sipag. At kay Sir Tiyaga. Ayun. Ma'am, ano po sa'yo? Kailangan dyan may cooperasyon. Yes, cooperative. Kaya nga tinawag na cooperative itong grupo ninyo kasi expected from the root word itself, cooperate. Kaya ina-expect na sana yung 50 plus na members makipag-cooperate. At wag lang sana umasa na kumikita lang. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan talaga yon. So sana ay makipag-cooperate sila mula ngayon. So tinatawagan ko po, kung nanonood po kayo ngayon yung mga miyembro ng cooperative na ito, pasensyahan na po tayo, pero tinatawag ko po kayo, pumunta po kayo dito, makipag-cooperate kayo kasi payaman na po itong cooperative na ito. Panigurado, ilalabas na po namin ito sa Metro Manila, umpisa namin, and of course sa mga nearby provinces at sa buong Pilipinas. And we're hoping na ito magiging worldwide. At isa po yan, sinabi ko na yan, sa ingredient. Ano yun? Maging ambisyoso. Siyempre, kaya nga nag-aambisyon ako na ito ay magiging worldwide na. Kailangan may passion tayo na maging ambisyoso. Kanina, paulit-ulit kong sinasabi, mindset is the first thing na kailangan i-develop natin sa sarili natin. Kagaya ng sabi ni Ma'am kanina, nung nandun kami, kapag hindi mo daw, hindi mo daw iniisip yung gagawin mo na yun, kung hindi ka nagtiyaga, di ba, walang mangyayari. Parang gano'n lang din naman eh. Mahirap magluto, mahirap umpisahan, pero kung hindi mo inumpisahan, kung wala ka talagang dahilan na gawin ng isang bagay, or yung tinatawag na deepest why, bakit mo ginagawa? Bakit ka nagmiyembro sa cooperative na ito? Bakit ka nakaupo dyan? Bakit ikaw nagtsatsaga dyan na sobrang init, nakikinig ka sa akin? Kasi may gusto kang marating sa buhay mo. At kailan mo yung gagawin? Ngayon na mismo. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng sa susunod na araw. Actually, meron tayong mga 4 negative mentalities bilang mga Pilipino. Pasensya po kung may mga matatamaan. Pero ako, aminin ko, isa ako sa mga unang natatamaan kapag ito'y binabanggit ko. Kasi hindi rin po ako perfecto. Number 1, crab mentality. Ano ang crab mentality? Mahilig ang mga Pilipino magmarites. Normal magmarites. Hindi masama maging marites. Depende sa minamarites mo. Kung ang minamarites mo, kapwa mo, ikasisira ni kapwa, masama. Kung minamarites mo, produktong gaya nitong banana chips na ito ng Maribes Marco na napakasarap at prinumog mo, maganda. Ayan. Crab mentality. Anong purpose ni crab mentality? Manira ng kapwa. Anong purpose mo? Ba't ka naninira ng kapwa? Naiinggit ka. Ba't ka maiinggit? Kasi there is something good in her, him, na gusto mong harangan dahil ikaw wala ka nung ganon. Yun yung punto dun eh. Gusto mong sumikat, gusto mong makilala. Kaso, iba yung tinatakbo ng iyong destiny sa tinatakbo ng destiny niya kasi siya nagtatrabaho, ikaw, pahila-hila ka, pa-cellphone lang dyan, palaro-laro lang ng tongkits, pamari-marites sa kapitbahay,
Oo, normal lang maglaro ng topics, magsugal. Okay lang kung gusto niyo yan. Di naman po reliyon ang aking tinuturo dito. Normal lang kung maglibang, so long as yung nililibang mo ay hindi naman makakaapekto sa pamilya mo. Yung perang sinusugal mo, sobrang pera mo na yan, na gusto mo na itapon, go ahead, maglibang ka. Yung binibisyo mo yan, pera na hindi na kailangan pamilya mo, hindi mo na kailangan, itapon mo yan. Nasa iyo yan, buhay mo yan. Ang importante dito ay meron kang nagagawang kapaki-pakinabang at mamaya pag-usapan natin kung ano yung kapaki-pakinabang sa buhay mo. Susunod, after crab mentality, bakit pala natawag na crab mentality yan? May alimango. 10 alimango, lagay mo doon sa isang balde. Yes. Antayin mo yan overnight. Balikan mo, ni isa walang nakatakas. Bakit? Naghihilahan sila. That is crab mentality. Imbes na itulak nila yung isa para yung isa na sa taas, hatakin niya yung iba, naghihilahan. Ganyan ang ugali ng karamihan sa mga Pilipino, bato-bato sa langit, ako po ang unang natamaan dyan. Pangalawa, ningas pugon. Gusto mong magnegosyo ngayon, mag-uumpisa ka. Magaling ka sa umpisa, magaling sa simula, bukas wala na. At bakit ningas pugon? Ang pugon, yung grass, yung parang talahib. Sintihan mo, lakas ng apoy sa umpisa. In a few minutes, wala na, abo na siya. Okay, mamaya sasabihin ko kung ano yung mga positibong alternatibo na pwede natin ipalit dyan. Ganon ang ningas pugon. And thirdly, manana habit. What's manana habit? Mamaya na, bukas na, tsaka na, may pagkakataon pa naman. No, the best time to start is today. The best time to change your brand name is today. The best time for you to change your mindset is today. Walang ibang gagawa niyan kundi kayo, kailan? Ngayon. This very moment, 4:05. Yan. Kaya I am expecting na each and every one of you, positibo na yung pananaw nyo. Yung mga nagdududa na itong produkto nyo, kikita ba yan? Bebenta ba yan? Masarap ba talaga yan? Sana ibibenta yan. Huwag na kayo magduda. May market na kayo, wag na kayo magduda. The mere fact na ito ay maganda, the mere fact na kayo mismo natikman nyo, hindi siya oily, at talagang nakikita nyo yung texture niya at nalalasahan nyo at mismo nakakagat nyo, yung tunog pa lang, grabe, crispy na crispy siya. That alone can give you the best expectation na ito ay sisikat sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. The fourth one is the Filipino time. Sadly, Filipino time tawag nila, pero hindi naman talaga Filipino time. Spanish time po yan, na nakuha lang natin sa mga Spaniards. Mahilig ang mga Spaniards noon sa siesta, sa break. So nag-aantay pa sila ng ilang oras bago kumilos, bago mag-start sa pagtatrabaho after eating. Pero ang mga Pilipino sa totoo lang likas na masisipag, likas na magagaling, likas na nagpapahalaga ng oras. Na-influential lang tayo dahil sa 300 years of slavery done by the Spaniards. So, kung sino man Kastila dyan, kasalanan nyo yan. Ha? So dito, sana kahit dugong Kastila kayo, tanggalin niyo po yung mentalidad na yon. For negative mentalities, ano po ulit yung una? Crab mentality. Next, ningas kugon. Third, panyana habit or sakana habit. Mga bahala na system na yan. Fourth is the Filipino time, which is not Filipino time. Which should not be called Filipino time kasi Spanish time po yan. First one, negative mentality. Palitan natin ng positive. Crab mentality palitan. Mentality. Kanina yung langgam doon, yung empanada, nilalanggam na. Na-discover nila, may masarap na empanada dyan, empanada ng Islands Delights. Pinuntahan nila yung empanada. Tapos maya-maya pila-pila na sila. Di ba ang gandang ugali? Pag may opportunity, imbes na hatakin mo, harangin mo, hadlangan mo yung tao, tulungan mo, isama mo, halika, may oportunidad dito. Pagtulungan natin tong cooperative na to kasi may magandang opportunity yung banana chips natin. Ganun lang naman yun eh. At mentality, pagtutulungan. Pangalawa, negative mentality, manana habit, aningas kugon.
Palitan natin ng, ningas bao. Ang ningas hugon, sindihan mo, mamaya wala na. Ang bao, sindihan mo. Ang lakas ng apoy, mamaya-maya, meron pang naiwang baga, pwede ka pang mag-ihaw. Ningas bao, di ba? Ibig sabihin, mag-start ka ngayon ng plano, tuloy-tuloy mo na yan. Huwag mo nang tigilan. Yun. Third one, manyana habit, mamaya na, saka na. Palitan na ng handa na habit. Pwede naman sabihin ngayon na habit, para ngayon na. Pero when you say ngayon na, handa ka na ba talaga kung ngayon na? Hindi. So palitan mo ng handa na habit. At least anytime, para kang Boy Scout, laging handa. Pag sinapag, laging tumba. Yan. So fourth one is Kastila mentality. Yung Kastila oras or Spanish time. Tawag na Filipino time. Palitan natin ng Filipino time. Kasi Filipino time must always be on time. Hindi na natin pwedeng sabihin o kailangan sabihin na American time ha, kasi hindi tayo mga Amerikano. Hindi na natin kailangan sabihin na 5 p.m. sharp. Pagka masugat ka, sharp yan eh. Matalas yan eh. Kaya we should just stick to the idea na Filipino time must always be right there on time. Hindi yung alauna ang meeting, ay, mamaya 2:30 para sakto, handa na merienda. Ganon, kadalasan tayo, kasama din ako dyan eh, nabang ko yung merienda eh. So, sa totoo lang guys, Sakto ba? sakto ba? Kasi ma'am, nataman, sorry po ah. Hindi naman sakto. Gumawa pa. So anyway, sa totoo lang, mga kaibigan, mga kapatid, mga kabanana chips dyan, ay nasa atin ang pagbabago ng buhay natin. Hindi pwedeng iasa lang natin kay chairman, hindi pwedeng iasa lang kay mayor, hindi pwedeng iasa lang kay Bongbong Marcos. Dahil yung buhay mo nakasalalay sa'yo, kahit na nanay mo hindi kanya pwedeng buhayin habang buhay, hindi niya hawak ang buhay mo at lalong hindi niya hawak yung destiny mo. So if you want to get rich, if you want to be successful, kailangan trabahuin mo. Madali lang naman trabahuin yan. Kaya palaging sinasabi ko, execution. Hindi execution na papatayin, ha? Execution, ibig sabihin, when you have plans, when you have a goal, you do your own execution. You execute. Gawin mo, trabahuin mo kaagad. Huwag na ipagpabukas. Huwag nantayin si Batman, huwag nantayin ang Pasko para ikaw ay kumita ng pera. Kadalasan yung mga ibang tao dito, gusto kong makapag-ipon. Antayin ko, sana pag-Pasko na para makapag-ipon ako. Bakit antayin mo Pasko? Ito, very moment na to. Mainit ang panahon. Magbenta ka dyan ng palamig, magbenta ka ng ice candy. Di ba? Magkakaipon ka na agad, antayin mo Pasko, ano ibibenta mo sa Pasko? Eh, nandito yung opportunity na ngayon. Makakapagbenta ka ba ng ice candy o palamig sa Pasko? Ang labig ng panahon? Halimbawa lang po yun. Pero kung talaga nag-aantay ka ng magandang opportunity, this is the right opportunity for you to resell. Sa lahat po ng mga nanonood dyan, it's about time that you try this banana chips, no? At mag-resell na lang po kayo kung gusto niyong yumaman. Kasi pag kayo mismo yung magproproseso, maproseso to, nakita ko, hirap doon. Kanina nga, nag-i-espiya ako doon, pero ang hirap pala, sabi ko, nagbago isip ko, hindi na ako mag-i-espiya. Umalis na ako doon, dito na ako. So, hindi, totoo, seryoso, ang hirap gumawa ng produkto. Ang hirap magluto. Hindi ko sinasabing maging tamad kayo. Ang sinasabi ko, maging wais kayo. Mas malaki ang kita pag nag-resell ka. Mas malaki ang kita kapag ikaw nag-alok ka ng produkto. Kasi yung kaninang nagluluto doon mula umaga hanggang hapon, baka mamaya pag narinig niya ito, mag-resign na, mag-resell na lang bukas na magluluto. Ang hirap ng nakita kong ginagawa niya. Malaking kawa, ginahalo-halo niya, nandun yung apoy, nahihirapan. Samantalang pag nagbenta, napakadali. Cellphone, social media, yan ang gamit yan. Kaya gamitin po natin, utilize natin yung mga devices natin na mga yan kasi sayang naman yan. Naimbento yan para gawin nating makabuluhan. Naimbento yan para makatulong sa atin to ease our lives, to give us comfort as we do our daily tasks, no? So sana ay
pag-isipan nyo mabuti. At kung kailangan nyo po ng masarap na banana chips, dito lang po yan matatagpuan. Saan? Sa Dingalan, Aurora. Kung hindi nyo mahanap to, hanapin nyo si Kuya Juan, member ng bayan. Ako magtuturo sa inyo. Yan. Tapos, gusto kong patunayan sa inyo na ang buhay ng tao nakasalalay sa kanya. You know? Kahit isang tao, bigyan mo ng 1 million, gusto niya magnegosyo, after 1 week, kamustahin mo, baka kalahating milyon na lang naiwan. Bakit? Kasi ang isang tao na pera lang iniisip, na kapital sa negosyo, hindi magpa-prosper. Dahil ang tunay na kapital, hindi pera, hindi financial. Ang tunay na kapital, your mindset. The mere fact na ikaw gusto mong magnegosyo, gagawa ka ng paraan. If you have the correct mindset, of course, kailangan may right heart set ka. Ano ba yung right heart set? Yung passion mo, yung drive mo para gawin yung pagninegosyo. Kapag alam mo yung deepest why mo, yung dahilan mo, kunwari, ma'am, ikaw, anong dahilan? Ba't gusto mo maging part ng co-op? Ba't gusto mo magnegosyo? Siyempre, sir, ano na po yung hindi naman wala na pong paligoy-ligoy na Yes. basta pumasok sa pagbat ka na dito, siyempre Yeah. andun po yung voice nakikita ka. Pero nga po yung kagaya nga po nung nabanggit kanina na hindi lang basta yung kinikita mo po yung i-ano mo sa isip mo. Yung po, pinagkakapilaga ako sa palibot po ng po. Yeah. Actually, tama siya. Ang sinasabi niya, expound ko lang, ay may concern siya sa mga tao na nasa paligid o kasama sa co-op kasi gusto niya mapalago, matulungan din si madam, matulungan yung ibang kasapi sa co-op dahil mayroon siyang skill sa pagluluto ng banana chips. Eh, paano pag mag-resign siya sa banana chips? Magluluto ng banana chips? Wala na. Kaya yun ang sinasabi niya na kailangan ay iniisip mo rin yung kapwa mo. Ayan. Hindi lang yung sarili mo. And of course, number one. Sir, kaya ng isang Correct. tao lang po. Hindi kaya ng isang tao. Tama. Tulong-tulungan. Correct. Kagaya ng walis na nakikita ko ngayon dito sa likod. Ayun. Pakita ko lang po. Kapag isang tangkay lang po, yung ginamit natin dito, hindi yan makakalinis. Ngayon, the reason binukos nila yan, binikis nila, pinagsama-sama, for the purpose of it na makakuha ng dumi. So, ang tawag po dyan, collaboration. So, kapag may talento ka, makipag-collaborate ka, hindi mo kailangan na magsarili. Hindi mo kailangan na, ano lang, parang, ay, dito lang ako kasi hindi ako pinapansin doon or mas magaling ako dito, ganito, ganyan. Nako, there is no such thing as self-made millionaire. Kadalasan ito, nagagaling ako, nainis ako doon sa mga yayabang na mga coaches, no, life coaches, or even yung mga negosyante na sabi, self-made millionaire ako. No way, walang ganon. Self-made millionaire ka, may produkto ka. Sinong bibili? Sige nga, Aber, kung ikaw, paano mo pinayaman sarili mo na walang bumiling ibang tao? Paano mo pinayaman ang sarili mo na walang ibang nagripa? Paano mo sinabi na ikaw ay yumaman na walang nagbalat nung saging, walang nagluto, walang... Di ba? You know the point? Yun yung pinupunto ko. It's about collaboration. Kaya ang isang cooperative, kapag kooperatiba yung gumagalaw sa isang negosyo, mas nagiging successful siya kaysa mga sole entrepreneurs, yung mga nagsasariling entrepreneurs. Ayan. Pero syempre, kailangan ayusin mo yung kooperatiba mo. May maayos na naghahawak ng kooperatiba, maganda yung may tulungan kayong ginagawa talaga. So, more of collaboration talaga and cooperation yung ginagawa nyo. Ayan. Tapos, balikan natin si mayaman. Ikumpara natin sa isang mahirap, naghirap bago umangat. Bakit mas yung mayaman yung naghirap muna bago umangat? Bakit, ma'am? Kasi po ano siya, madiskarte. Yes, ano pa? Matyaga. Ano pa? Si chairman naman. Sir, bakit mo masasabi, bakit natin nasasabi na yung nagsimula sa hirap ay mas madali siyang yumaman, mas madali niyang mapalago yung negosyo niya kaysa dun sa mayroong 1 million na mayaman na pinag-umpisa lang natin? Ay, kasi po, sa buhay niya, nadanas niya yung hirap at makabuti niya yung sarap. Alam na niya kung gaano kahirap ang buhay para sa yumaman. Kaya po, ibig sabihin, kumpleto siya, Ricardos, para
gawin niya yung pinamabuti sa kanyang sarili. Yes. Kaysa dun sa mayaman na hindi naman niya alam kung saan niya dadalhin yung kanyang kayamanan, wala pong... Yes, correct. Kaya nga sabi nila, experience is the best teacher. Dahil sa experiences natin, natututo tayo. Natututo tayo sa mga failures na pinagdaanan natin. Hindi porket naging failure tayo once, naging failure tayo twice, naging thrice to 1,000 times pa yan, habang buhay failure ka. It's just about that God is telling you that you are in the wrong direction. Kaya ka nag-fail dyan. Shift back to the other side of your journey. Shift back right on track. Doon ka dumaan sa maayos na landas. Not because pinapadaan ka ngayon ng Diyos sa isang rough road or muddy na road, inaapi ka ng Diyos or hanggang doon ka na lang habang buhay. No. God is leading you to that direction because God wanted you to be sharpened. Nabanggit ko ang sharpening. Pag-usapan natin saglit ang lapis. Sino po may lapis dyan? Ballpen. May lapis si ma'am. Very good si ma'am. Ay, ballpen. Sige, ballpen. Akala ko may lapis si ma'am. Imagine this is ilapis. Pencil. Have you heard about the parable of the pencil, guys? Yung kwento ng lapis? Hindi ba? Ngayon, maririnig nyo na. So, sa kwento kong to, sana may kapalit kong banana chips mamaya dyan. Joke lang. Imagine nyo na lapis ito na hindi pa natatasahan. Bakit kailangan nating tasahan ito? Kasi, there is something good in it. Ano yung good na yun? Yung nandun sa loob? Yung panulat. Because, kapag hindi natin ito tinasahan, hindi lalabas yung panulat. Kapag hindi natin ito sinulat, anong silbi ng lapis? Kung wala ding maghahawak ng lapis na yon, paano yan susulat? At bakit meron siyang pamura eraser? Pag may mali, pwedeng burahin. Okay. A pencil has to be sharpened in order to write. Pero, bago ito masisharpen, kailangan meron pang maghahawak muna bago mo ma-sharpen yan, di ba? Ibig sabihin, there must be someone to hold this pencil. There must be someone to hold this para may magtasa. Ganon ang buhay ng tao. Ganon ang buhay mo, ma'am, ikaw, kayong lahat. Parang lapis, ganon din buhay ko. Someone, bahala kayo kung sino yung someone na yan na maghahawak ng buhay nyo. Pero ako, may Diyos ako na sinasamba. May Diyos akong iniisip na gumawa sa akin. May Diyos ako nag-guide sa akin. Although ako, sasabihin ko sa inyo, hindi ako talaga totally naniniwala sa religion lang. I rather believe in God na yung hindi siya nakatutok lang sa religion na parang, ay yan, Diyos namin yan, ito Diyos. Hindi ganon. Kasi parang nag-aagawan kayo to the point, nag-aaway-aaway na, nagdedebate-debate na. Ang Diyos ayaw niya ng ganon. Ang gusto ng Diyos, love lang. Kaya the greatest commandment is love, sabi ng Diyos. So, kumbaga, I just want to practice my religion freely. Maaaring pumunta ako sa Katoliko, sa born again, kahit anong religion, okay lang sa akin yon. Pero I don't want to be called like, ito, born again to, Katoliko, hindi ganon. Kahit ano itawag mo sa akin, okay lang. Minsan nga, atheist, yung iba tawag sa akin atheist kasi hindi nila nauunawaan yung religion na gusto ko. No, I have a God. When you say atheist, walang Diyos yon. Pero ako, I have a God. I know somebody created me. I know someone is controlling me like the pencil. Like ang buhay nyo may nagkukontrol na kung hindi kayo magpapakontrol doon, malamang walang mangyari sa inyo. Kailangan nyo mahawakan ng pinaniniwalaan yung Diyos na yan. Na kung sino man yung Diyos nyo, kung Diyos ng anumang religion yan, basta at least mayroon talagang kumukontrol sa inyo. Ako, ang Diyos ko, God pa rin, yung tinatawag yung God. Pero hindi lang yung limitado na dinidescribe ng religion. Okay? Isa-sharpen natin yan, tatasahan natin. Ganon din ang buhay ng tao. Dumadanas tayo ng mga pagsubok. Dumadanas tayo ng mga kahirapan. Because God is preparing us to face another obstacle, another trial, another struggle.
Hinahanda lang niya tayo doon. Hindi dahil napapagod ka ngayon na nagbabalat ng saging dyan, pinapulong ni chairman, naapi ako ng mga kasamahan ko. Ito lang ba yung di ba, yung parang nagre-reklamo ka na, nagsiself-pity ka na, hindi gano'n. Kaya ka hinahanda dyan kasi hinahanda ka para ibaging isang magaling na tagaluto. Baka mamaya si Ma'am Lovely, biglang ma-promote siya na siya yung marketing manager, at least ikaw na-promote na magluto. Di ba? Ganun lang naman yon. Kasi hindi na pwede na nandyan ka lang palagi sa kung saan ka nagsimula. We need to be sharpened in order to write, in order to do another purpose, another better purpose sa buhay natin. Okay. And just in case na ikaw nakapagmarka ng maling marka, nakapagsulat ka ng maling sulat, nakagawa ka ng kasalanan sa buhay mo, hindi mo kailangan magpakamatay ka agad, tumalon dyan sa may dagat. Hindi ganon. Uminom ng Zonrox muriatic acid, di ganon. Mas lalong hindi dapat na nagbibigti ka sa puno ng kamatis. Kasi hindi ka mamamatay doon. What I'm trying to tell you guys is, hindi sapat na dahilan na pag ikaw naging failure, susuko ka agad. Na pag ikaw ay naging nakagawa ng isang masamang sa buhay mo, pangyayari sa buhay mo, o masamang desisyon, magdi-decide ka agad, nakitilin yung buhay mo kasi nahihiya ka. You are provided with an eraser kagaya ng lapis. God provides for forgiveness. God is giving you opportunities. God, in the first place, gave you the free will na tinatawag for you to decide freely. Para makapag-decide ka freely for your own life. Hindi controlling ang Diyos. God is not a controlling God, na kagaya ng iba, na sinasabi nila na, ang Diyos, magaling ang Diyos kayo, ganyan. No, it's between you and God. Walang pakialam ang ibang tao sa buhay mo at sa Diyos. Ikaw lang at Diyos ang mag-usap. Ako, wala akong pakialam sa buhay mo, sa karelasyon mo sa Diyos. Ganun lang kasimple yun. Kaya, minsan, may mga leaders ng simbahan na pakikialaman nila lahat. Sorry to say, hindi ko naman nila lahat ng leaders gano'n. May mga gano'n. Kasi ako personally, may na-encounter na ako. No? And alam ko, nakikinig, nanonood siya ngayon. Kamusta ka dyan, sir? Hindi kita binaba siya. Ano ko lang, kasi kinokorek ko lang din, masama talaga mang-judge ng kapwa. Kahit ako hindi ako nag-judge ng kapwa. Talaga minsan dinadaan ko lang sa biro yung pain eh. Anyway, going back, ano yung tinatasahan natin dito sa loob? Yun yung sumusulat. Kagaya ng tao, may kanya-kanya tayong skill. Skill mo sa pagbabalat ng saging, skill mo sa pagluluto, skill mo sa pagbabalot, at maging skill sa pag-promote ng negosyo at pag-handle ng negosyo. Marami tayong skills iba-iba. Minsan may mga skills tayo na hindi pa natin alam. Nalalaman na lang natin kapag ginawa pala natin. Magugulat na lang tayo, ay kaya ko palang gawin yun. Magugulat na lang tayo, ay ako pala yun. Diba? May mga ganong sitwasyon. Kaya nga, essential or importante din, madiscover natin yung sarili natin. Kaya, kapag may mga seminars akong kinakandak, merong tinatawag na self-discovery. Because hindi lahat ng talento mo, na-discover mo na kagad. Maring si ma'am, hindi niya alam, kaya niya mag-tumbling ng 10 beses, napabaliktad. Si ma'am na nakadilaw. Yan. Hindi natin alam. Minsan may mga magugulat na tayo, kinaya ko yun. Kaya ko pala yun. Diba? Kasi hindi natin ganon kakilala ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin perfectly masasabi kilala natin ang Diyos. Dahil ang Diyos, maraming binibigay na opportunities sa atin. It's just up for us to discover all those opportunities. Ngayon, kung hindi mo didiscover yung sarili mo, paano mo madidiscover yung opportunity na binigay ng Diyos sa'yo? Kung hindi mo trinay magbenta nito dahil nahihiya-hiya ka, anuhin mo yung kahihiyan mo na yan na hindi ka naman kikita, walang kwenta. Kung hindi mo sinubukan maging miyembro ng isang kooperatiba na kagaya nito na ang ganda, very strong yung foundation nila dahil napakagaling ng chairman nila, very understanding, at maging yung mga miyembro, tsaka maging yung supporter nila na mga taga Department of Agrarian Reform ay very talagang hands-on sa pagsuporta,
hindi mo alam kung ano yung opportunity na madadala sa'yo ng isang kooperatibang katulad nito. Kaya, I suggest, pumasok kayo, testing nyo. Because, gusto yung maligo sa dagat, natatakot kayo sa dagat kasi maalon. Hindi nyo man lang i-testing kung baka mamaya hanggang dito lang pala yung tubig sa dagat, di ba? Yun ang punto doon. Ikwento ko lang, gasgas ng kwento ito. Meron yung isang traveler or nag-travel galing Baguio, nakamotor lang siya. Foggy yung area. Ngayon, nalaglag dun sa sa bangin. Tapos, nakasabit na gano'n, nakalambitin sa isang ugat ng kahoy na nakausting gano'n dun sa bangin. Tapos, dasal ng dasal, pray ng pray. Nanalangin sa Lord, Diyos ko, tulungan mo ako, mabait akong tao. Wala akong inaapi, wala akong sinasaktan. Alas 11 ng gabi, nangyari yun. Hanggang, dasal ng dasal, hanggang mga alas 5 ng umaga, hanggang dumating ang alas 6. Parang feeling niya, may nagbubulong sa kanya na, bumitaw ka. Kung gusto mong maligtas. Ayaw niya, kasi pag bibitaw nga naman siya, bangin yun, malalaglag. Pray na siya ng pray. Opo, nagdasal. Pero may naririnig nga siya na may nagbubumbol, hindi niya pinapakinggan. Aba, alas 6 ng umaga, pagtingin ng gano'n, ganito na lang pala yung diba? Yung distansya ng paa niya dun sa lupa. Halimbawa lang po yun, pero kadalasan nangyayari sa buhay natin. Sa kaiisip natin, overthink natin, akala natin ganito, ganyan, na-expect natin, mali pala yung na-expect natin. Sa nakikita na natin, tulad nito, sa isang samahan ng mga entrepreneurs, halimbawa, gusto namin makabenta, Lord, sabi ni Lord, punta ka doon sa kapitbahay mo. Hindi, Lord, barat yan, Lord, hindi bibili. Hindi bibili, Lord, barat yan. Sinasabi na nga ni Lord, nanalangin ka, nagdadasal, pupuntahan mo yung kapitbahay mo. Yung pala, hindi mo alam, yung isang kasamahan mo din dito, pinuntahan yun ngayon, tapos nakabenta siya, nagulat ka, paano ka nakabenta ng 10 kahon dyan? Ayun pala, yung sinasabihan mo na barat, may bisita na negosyante, pagpunta mo doon, mamaritesan sila, ano yan? Sabi niya gano'n, banana chips po. Ay, huwag ka bumili dyan. Mahal yan, sabi nung barat nga na kapitbahay mo. Pero, hindi, gusto kong tikman, mahilig ko sa banana chips. Sabi nung bisita niya, bumili na tikman niya, negosyante pala siya. Diba? So, hindi mo alam, barat nga yung kapitbahay mo, pero ang tanong, yun ba talaga ang bebentahan mo? Hindi naman yun Kaya hindi mo alam ang oportunidad hanggat hindi mo sinusubok. Ganon yung punto. Ha? Kaya wag po tayo pahinaan ng loob. Umpisa pa lang, wag na tayong panghinaan ng loob. Umpisa pa lang, kailangan malakas tayo. Huwag tayong mag-speculate, huwag tayong mag-expect ng mga bagay na guni-guni lang pala natin. Ma'am, salamat po sa iyong ballpen na nagpanggap na lapis. So, yun po yung kwento ng lapis. Kaya na-invento ang lapis kasi very essential ang lapis. Kung mapapansin nyo, kahit architect, engineer, kahit na yung mga accountant, kailangan nila ng lapis. Bakit? Kapag ballpen ginamit nila, nagkamali sila, mabubura ba nila yun? Hindi po. Kapag lapis, madali nila burahin. Yun. So, kailangan gamitin natin, i-apply natin yung idea ng parable of the pencil sa buhay natin. Huwag tayo masyadong, tipong nagre-rely lang sa sarili nating kalooban. Antayin natin, magdasal tayo, manalangin tayo, ano man ang tawag mo doon sa pagsasabi ka, mahihilingin ka sa Diyos, na kinikilala mo, do it. Kasi, sa side ni Oprah Winfrey, kilala niyo si Oprah Winfrey? Talk show host sa Amerika, Oprah Winfrey. Okay, ang sabi niya, my religion is the third law of motion. Ano ba yung third law? Excuse me, third law of motion. Law of attraction? No, law of, excuse me, law of cause and effect. The law of, cause and effect. Yung parang third law of motion, nakalimutan ko din. nakalimutan ko, na-overwhelmed na ako. Third law of motion states that if there is an action, there is always another reaction na magre-react. Parang ganon. Kunwari, ito hindi gagalaw kung di ko ginalaw.
Yung buhok ni ma'am na gumagalaw, nagaganyan-ganyan ngayon, hindi yan gagalaw kung hindi siya ginalaw ng hangin ng electric fan. Yung electric fan, hindi yan gagalaw kung walang kuryente. Kung walang kuryente, walang kuryente. So, ibig ko sabihin, brown out. Ayan. Bakit mag-brown out? Hindi magkaka-brown out kung hindi pinutol ng taga... Ayan. Ano nyo dito? Ayun, red ko. So, ibig sabihin lang dyan, lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo, may dahilan. Yung cellphone mo, na hawak mo ngayon, hindi yan nagmilagro na biglang pagising mo ng umaga, nandyan na. Hindi yan ganon. Lahat. Kaya ito ma'am, nandito ka, kaya nakikinig ka ng empanada kanina kasi binentahan kita. Bumili ka kasi napilit ka. Kaya nandito si ma'am kasi alam niyang may makukuha siya dito sa co-op na ito. Ngayon, merienda. Sabi ni ma'am. Ngayon, kung kumita ka sa co-op na ito, hindi dahil milagro. Hindi dahil ito ay binigay lang ni Chairman, may kita ka dito. Hindi ganon. Pumunta ka dito kasi ginusto mo, pumunta ka dito kasi may ginawa ka, kaya ka kumita at kaya ka kikita. Kaya sana yan ang palagi ninyong isipin. Walang bagay na swerte lang basta-basta. Oh, may swerte, sabi sa Biblia, pero ang swerte sinasabi niya doon, yung yung sa Ecclesiastes, nakalimutan ko yung saktong verse, sabi niya, yung kalimutan ko na. Kalimutin ako. Time and chance, yan. Time and chance, sabi sa Ecclesiastes. So, ang tao, nabubuhay sa time and chance. Ang time and chance is parang, hindi siya swerte na parang nagsuot ka ng pulsera, swerte ka, hindi ganon. Parang yun yung mangyayari sa yung maganda, kabutihan, dahil meron kang ginawang mabuti rin. Ganon. Sa iba, in layman's term, law of karma. Law of cause and effect. Na pag may ginawa kang mabuti, mabuti ang balik sa'yo. Pag may masama kang ginawa, ay masama ang balik sa'yo. Ganon lang po yun. Yan. Excuse me. So ngayon, balikan naman natin itong mga negosyante kanina, yung sinasabi ko, no? Bakit itong mga nagtitinda sa palengke mas mayaman kaysa dun sa mga graduate ng kolehiyo na walang trabaho? Kasi, aminin man natin o hindi, may kakulangan ng edukasyon ng Pilipinas. Kahit patawag po ako ng Secretary of Education, explain ko po sa iyo yan. Kung patatawag mo ako, gugustuhin ko po yan. May kakulangan. Bakit? Kulang po sa financial literacy. Hindi tinuturo masyado. Maaaring tinuturo, papyaw lang. Pero hindi masyadong naituturo. Bakit ko sinabi? Walang ganong subject. Financial literacy, wala. Yung entrepreneurship, dapat elementary pa lang, tinuturo na yan. Bumili ka ng candy, na piso, benta mo ng 2 pesos, kikita ka. Dapat mga ganyan, tinuturo-turo na, ini-encourage ng mga estudyante na magdala ng sarili-sariling produkto. Yun nga binabawal nila. Ba't nila binabawal in the first place? Kung tutuusin, matututo ang estudyante doon magpursige, gumawa ng pera, matututo siya magbilang, matututo siya na mag-alok ng produkto na pinaniniwalaan niya, matututo siyang kumita ng pera. Bakit binabawal? Samantalang yung mga ibang bagay sa school, hindi naman nila binabawal. Alam naman natin makakasama sa estudyante. Yun yung punto doon eh. So may kakulangan talaga. Bakit ko sinabi may kakulangan? Ito. Elementary, ilang taon sa elementary? 6 years. High school? 4 years. College, depende sa taon ng kurso na kukunin mo. So ito total mo lahat yan, say 14-15 years lahat. So that long of your studies, pagkatapos mo ng kolehiyo, sa totoo lang, hindi pa yun yung success. Because those 15-14 years is just a preparation for you to dig up for whatever it is na nandun sa ground na success na madidig out mo. Yung huhukayin, parang dun ka lang mag-umpisang maghukay ng ginto, ng diamante. Kasi yung ginawa mo mula elementary ka hanggang high school, college, yun din ang gagawin mo. Sa pagka-graduate mo, pag magtatrabaho ka na.
gigising ng maaga, magsasakripisyo, bubunod mo ang trapiko, sasayangin mo ang oras mo sa traffic, magpapagod ka dyan. Parang ganun lang din, useless. Nakuha yung punto. Samantala yung mga nagtitinda, si Aling Pasig na nagbebenta ng bagoong doon sa palengke, tuwa. Kahit amoy bagoong siya, kumikita siya ng libo-libo. Bakit? Isang bati pa lang ng bagoong na ganyan. Kumikita na siya ng 1,000. Kung nakabenta siya ng 3 balde sa isang araw, may 3,000 siya. Sa 10 days, may 30,000 siya. In 1 month, that's 90,000. O ikaw dyan na cum laude, nakuha nyo, cum laude ka, nag-a-apply ka, yung ina-applyan mo, ano ba, available na trabaho dyan sa mall, sasabihin ng may-ari ng mall, ay, hindi qualified to. Kasi matalino to masyado, overqualified to. Pag hinayar ko ito, baka mamaya, reklamo lang ang abot ko dito. Ganon kadalasan. Parang, reklamador to, kasi matalino ito. Kadalasan talagang kumpanya, pag alam nilang ganun tapos hindi ka pa dun sa ina-applyan mo, unless ang a-applyan mo mga office jobs na medyo mataas yung posisyon. Paano kung yung oportunidad sa'yo ang available dyan, sales lady? Minsan, sales lady, cum laude ako, bakit mag-sales lady ako? Nakuha yung punto. Minsan, sige, patulan na nga, cum laude ka, nag-aral ka ng ilang taon. Pero yun pa rin yung bagsak mo. Sige, mag-ipon lang ako, magnegosyo. Bakit? Mag-ipon ka rin lang naman, magnenegosyo ka. Bakit hindi na ngayon? Bakit hindi ka magdesisyon ngayon? Kumpara kay Aling Pasing, grade 3 pa lang siya, huminto na ng pag-aaral kasi sabi ng lola niya, magbenta ka ng bagoong. Si Aling Pasing, nakapaaral, nakabugadong apo niya, doktor na apo niya, nakuha niyang punto, ang dami niyang ari-arian na dahil madiskarte siya. Kaya kanina tinatanong ko, diskarte, diploma. Pero syempre, ayaw ko rin na sabihin na diskarte lang. Kasi, importante din naman yung diploma. Well, hindi ko sinasabing diploma ng kolehiyo yan, ha? Pwedeng diploma ng elementary, diploma ng high school. Ang importante doon, mag-aral ka. And besides, when I say diploma, I'm referring to education, no? In general. I am not talking to the piece of shit, no? That's piece of shit na parang walang kwenta. Parang, di ba? Parang papel lang yan. Kasi alam nyo kung bakit ko sinasabi, mga universities akong alam, may graduate, wala naman talagang kwalifikasyon. Binabayaran lang. May alam akong ganyan, graduate. Yan. So, minsan, importante talaga, diskarte. Pero wag mong iiwanan ng pag-aaral. Kasi kung nandun ka rin lang naman, nag-aaral ka na, bakit iiwan mo pa yun? Basta importante, develop mo yung diskarte. At tinuturo kasi sa atin, nandun lang tayo sa rat race. Paikot na tayo ng paikot, nakagaya ng daga, walang pupuntahan. Nandun lang tayo sa kanyang track na hindi man lang tayo lumalabas outside the box. Ito talento ko, dito lang ako nasama. Hindi. Sanayin mo, kung hindi mo talento magluto ka. Kung hindi mo talento magbalat ng wag ka nang aarte-arte, hindi mo lalagyan yung kamay ko, hindi ganun. Kasi, paano mo matututunan magnegosyo ng maayos kung hindi mo yung pagdadaanan? Yung mga mayaman, mga anak ng Chinese, bata pa lang sila, anong sabi ng magulang nila? Anak, ikaw aral mabuti. Kasi para pag ikaw laki, ikaw hawak aking negosyo, hindi loke. Pero kapag ang Filipino, nakita niya nagtitinda yun, ay anak, ay naku, itapon mo yan. Anong sasabihin ng mga amigas ko, mga amigos ko? Yung mga kapitbahay natin. Sasabihin, naghirap na tayo, naku. Itatapon lang. Namumulot ng ibibenta niyo, alam niyo yung mga bote-bote plastic, yung anak niya. Tapos ibibenta niya para magkapera. Ang arte-arte natin mga Pilipino, kadalasan nangyayari ganyan, mga wala na nga pera, maarte pa. Totoo yan. Kung sino yung mga walang pera, sino yung mga arte. Marami akong kaibigan, mayayaman. Naku, sila, ano yung pinupulot? Anong gagawin mo dyan? Ako yung nahihiya. Sayang po, benta ko, sayang. Totoo, may na-encounter akong ganyan. Mayaman yan. Tapos ang munggulan na iniipon niya. Tapos pag dumaan, nakatira yan sa subdivision, ng isang exclusive subdivision sa Metro Manila. Sa Pasig, yan. Kapag dumaan yung sabihin mo, sabi dun sa katulad, sabihin mo sa akin na nandiyan na yan, tapos ibibenta niya. At gusto niya siya mismo magbenta, ayaw yung katulad, baka dugasin siya. Milyonaryo yun hindi lang milyonaryo, kasi may kani sila ng bangko. Oo, totoo. Kaya nga sabi ko, kung sino yung mayayaman, sila pa yung gustong yumaman, gustong
gustong magsikap pa, nagtitipid pa, kaya mga Chinese magtitipid. Napansin nyo? Tapos sabi ng mga people, yaman naman, madadala ba niya yan sa hukay? Diba? Hindi naman yung madadala sa hukay or hindi. Ang ano lang, ang punto lang doon, gawin mo lang ng tama, yung ginagawa mo, tumulong ka kung kaya mo naman tumulong. Pero, syempre, kung ikaw mahirap ko, kung makikita niyo mayaman, tapos paglabas niya dyan sa kotse na, nakita niya nagsiselfone na gano'n, tapos ang bango-bango, sasabihin mo, yabang-yabang mo, pabang-pabang pa, tapos bamba pa cellphone, binawagay-way-wagay-way. Diba, kung pakialam, kaya nga, pinaghirapan niya yun, syempre gusto din niyang i-flex, di ba? Gusto din niyang ipagyabang sa'yo para maingganyo ka, ma-encourage ka. Yun na lang ang isipin mo. Hindi yung iniisip mo, yabang-yabang naman yan, porkit naka-relo ng Rolex, porkit di ba? Hindi ganon. So, again, mindset is important. Ano yung pananaw meron ka ngayon sa kapwa mo? Kasi the moment iniisip mo na yung kapwa mo, parang nagyayabang yung mga Tasha, pinagyayabangan niya ako. Alam mo yung pala ang punto niya, makita ko nga ito kay Kwan, para pag nakita niya, maingganyo siya, gawin din yung ginawa ko. Ma-inspire siya. Tapos ikaw, nag-iisip na pala ng masama, kung ano na iniisip mo dun sa kapwa mo, nag-judge ka, naging judgmental ka na. Heart set, ulit, ano yung heart set? Ano yung passion na nabuo dahil dun sa deepest why natin. Diba? So, syempre, gusto mong yumaman kasi gusto mong iahon sa hirap ang pamilya mo. Kailangan may passion ka. Kailangan itutok mo yung puso mo sa paggawa ng banana chips, pag-develop ng banana chips nyo. Hindi yung, parang hindi naman yata masarap yung banana chips namin, baka ako lang nakaka-appreciate o baka ano lang. Paniwalaan mo yung ginagawa mo. That is passion. And, heart set, skill set. Kung hindi ka marunong gumawa ng banana chips, aralin mo. Kung hindi ka marunong doon sa negosyo, gusto mong pasukin, aralin mo. Ang daming yumaman na vloggers. Gusto mong yumaman, maging vlogger. Kaso nahihiya ako Kaso, wala akong oras. Hindi ka yayaman kapatid. Diba? Yun yung punto doon. Marami sa ating mga Pilipino, may gusto tayong gawin, pero hindi natin ginagawa dahil naapektuhan tayo ng ating mga mindsets. Imbes na dinevelop natin yung mindset natin, dinevelop natin yung heart set natin, dinevelop natin pati yung skill set natin, yung skills, dapat inaaral mo, wala. Inayaan mo lang, para lang ningas kugon. Nagsindi ka ng kugon, inayaan mo lang na namatay na yung sumo. Parang nandito ka lang sa cooperative, galing-galing mo nung umpisa, tapos biglang wala ka na. Kasi feeling mo, hindi gumagalawin ko. Bakit? Tanong, ano ba yung kinocontribute mo para gumalaw? Ano ba yung ginagawa mo para makatulong ka dito? Meron nga ba? O talagang nandiyan ka lang pa-display lang? Yun yung punto. Kaya, nandito ako ngayon sa harapan ninyo, guys. Pasensya nyo na ako kung kayo yon, yung mga natamaan kanina. Panigurado pero hindi kayo unang natamaan, sarili ko yung unang natamaan. Sinasabi ko pala, ako na yung natamaan doon. Pero at least, natamaan ako. Pero bago ko na-realize na natamaan ako, nabago ko na rin yun. Kumbaga, alam ko na ganun ako dati, at bago ko na-realize na, pala yung dati. Kasi, ma-realize man natin na tayo yung dati, pero wala tayong ginawang pagbabago, walang kwenta. So, it's about time, tumayo tayo, trabahuin natin kung ano yung mga dapat trabahuin, at mag-isip tayo kung ano yung dapat na ikalalago. Yung ino yung maiko-contribute nyo para lumago, umunlad yung negosyo na ito. This is all about your business. Kasi, tulad mo ma'am, hindi ka lang tagaluto dito because you are part of this, di ba? Negosyo mo rin to. Hindi ka tagaluto dito. Extra sa sideline mo lang yon, side hustle lang ang tawag doon, sideline mo lang. Yung pagluluto. Kasi imbes na ibang gagawa, ikaw na gumagawa. Pero negosyo mo pa rin dito. Kaya sana po ang lahat ay ma-encourage, ma-inspire na i-develop kung ano man yung talento mo.
Kung ikaw magaling ka sa live selling, mag-live sell ka. Kung ikaw magaling ka sa social media, mag-add ka ng maraming tao dyan. Pagyabang mo yung banana chips mo, pagyabang nyo yung produkto nyo, ikwento mo. Because you know, business is about telling stories. Developing products is about developing yourself. Because when you sell your product, you are first selling yourself muna. Bakit ko nasabi? Kasi hindi ka naman makakabenta ng produkto, pupunta ka kay ma'am na, ma'am, gano'n, na hindi mo siya kilala. Kasi kung hindi ka niya kilala, hindi mo siya kilala, pumunta ka sa kanya, at hindi ka niya makikilala, lalong hindi niya tatanggapin yung promote mo. Ang punto ko, pagdating mo sa kanya, smile. Greet. Makipagbulahan ng konti. Although hindi ko sinasabi na ang business mabubulahan na. Ang punto ko lang doon, yung medyo, siyempre hindi ka kayo magkakilala, di ba? Medyo, wala lang para lang may pagtawanan lang kayo na gano'n. Grabe mo, sobrang init mo. Ganun pabola-bola ka dyan na alam mong, alam mo, mainit na. Hindi mo na kayo nasabi. Pero parang, guys, para mag-start lang kayo ng conversation. Tapos sisingin sir. Ma'am, meron po akong ganito. Yes, correct. Tapos ma'am, actually alam mo, kaya naglalakad-lakad ako dito kasi naghahanap ako dyan ng may nagbebenta rin ng banana chips na kasing sarap ng banana chips namin. Kaso wala. Gusto ko ipatikim sa'yo, ma'am. Kasi, tignan mo ma'am, hindi oily yan, wala oil. Saka hindi yan sobrang tamis na kagaya ng banana chips na nalulunod sa sugar. Sa sugar? Asukal. Gusto mo tikman, ma'am? Hindi na, binibenta mo yan. Magkano ba yan? Ay, 150 lang po. Tapos kinuha mo lang pala 80 pesos sa supplier. No? Parang gano'n. So hanggang medyo maya-maya, naiinganyo na siya. Hindi siya palakain ng banana chips, pero dahil sa, walang mantika, walang sugar, pero masarap. So, nipis in fairness, naiinganyo. Banata mo pang, alam mo ma'am, money back guarantee po ito. Kapag tinikman mo, hindi masarap, isampal mo sa mukha ko, tatawa pa yung kausap mo. Hindi, totoo. Para sir, matibay yung planggana ko kahit tuntungan. Yes, parang gano'n. Igaganon-ganon yan. Pero sa totoo lang, kontrolado lang yung magampas. Ngayon, pag hinampas naman ng customer na nabasag, walang angal yung kasi sabi niya, i-try mo. Yan, nakuha yung technique. Ganon. Pero ito naman talaga, hindi naman tayo nang bubola. Because we're just sharing the right knowledge about this good product. Right knowledge, bakit? Wala nang taga-mantika. Kahit ganyan-ganyanin mo, wala. Wala nang masyadong sugar. Saktong-sakto talaga lang. At saka yung unang kagat mo talagang yung cracklings niya, yung tunog niyang malutong, sobrang nakakainganyo para ubusin mo yung isang pakete na ganyan. Kaya mamaya, sa katitikim niyang ganon, kahit na hindi niya nagustuhan yon, money back guarantee, ulit-ulitin money back guarantee. Wala na siyang susoli sa'yo, ubus na niya. So, pera guarantee na sa'yo. Yun yung punto doon. Anyway, isa sa strategy ng pagbibenta ko doon, na ginagamit ko sa empanada business ko. Pero hindi talaga pambobola ang tawag doon, nakikipagkaibigan ka lang. Kasi ang tao, kung walang tiwala sa'yo, hindi yan bibili ng produkto mo, kahit anong ganda ng produkto mo, pakialam ko sa'yo kung banana chips na the best yan sinasabi mo. Pakialam ko sa'yo kung mga bumibili niyan, artista. Ang importante dyan, mai-deliver mo yung tamang mensahe. Kaya nga ako, palagi kong sinasabi, kayo kanina, nung bago ako dumating dito, siguro konti lang po nakakakilala sa akin. Pagdating ko dito, bakit naubos agad yung 10 kaong empanada ko? Ba't ko kayo nabola? Mas bata ako sa inyo kung tutusin. So, ibig sabihin, kung nabola ko lang pala kayo dun sa empanada ko, na mas bata ako, ano tawag sa inyo? Totoo. Sorry. Pero ang punto doon, kaya kayo naniwala, because nakita nyo, yung packaging pa lang, ang ganda na. The way pa lang na nagsalita ako, ay, kapanipaniwala ito. Tapos nalaman nyo, vlogger ito. Ay, paniwala. Paniwala ko nga kaya, wala nang masama. Pagkagat nyo nga ng gano'n, ay, nga. Tsaka nyo napatunayan na masarap nga siya, kahit na malamig na. So, yun ang punto ko. Ganon din dito, lalo itong banana chips nyo. Kasi kahit 6 months to,
hindi pa naluluma, hindi nasisira, dahil good quality talaga siya. Diba? Yun yung punto ko. Kaya, yun pala, may empanada pa. Kumakain ng empanada. Hindi pa rin makaget over sa empanada. O, diba? So, Kakilala sa video. masarap, ayan. Masarap talaga yung empanada ng Islands Delights. Ayan.